Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila? Alright, so ngayon po, no, pag-uusapan po natin, baka first time niyo po itong naririnig, pero maganda rin pong matutunan natin dahil ang ating po nga kasama ngayon na makakausap, isa po siyang mechanical engineer na nakadevelop po siya ng GPS-based passenger system. Ano po ba ito? Dahil papakilala po namin sa inyo si Clyde Sanmig Corpus. Katokayo. Kamag-anak ko ba? Katokayo Pinsan ni ko ba Ninya. to? Tito? Ano ba? Hello, Clyde. Clyde, good morning. Hello, good morning po, Miss Ninya, Sir Migs. Alright. Ako Mga po si pinsan Clyde lang, hindi Corpus, naman tito. Bata pa si mechanical Engineer graduate. Mechanical Clyde. engineering graduate po. Yes, opo. Clyde, Opo. ano ba tong GPS-based passenger system? Nakakita na ako ng konting pictures, pero sana mas ma-explain mo, maikwento mo sa ating audience today. Sige po. So yung GPS-based passenger information display system po, ayun po yung tawag sa mga screen sa loob ng tren na nagpapakita ng information para sa mga commuters tulad ng kung anong station ka na ngayon, ano yung mga susunod na mga stasyon, yung ETA sa mga bawat station, kung saan papunta yung tren, kung anong side ng pintuan niya magbubukas sa bawat station, at iba pa. Ang galing nga. Bakit mo to dinevelop? Ano yung gap or ano yung need na in-address mo para gawin mo ito? Context lang po. Nagko-commute na po kasi ako ever since bata pa ako. And lagi nagte-trend kasi yung mga pinapasukan ko na mga school malapit sa LRT. So, as a regular commuter, over the years nakita ko kung paano po nag-evolve yung mga linya natin, and nakita ko rin yung mga changes na nagkaroon at unfortunately nawala din. And isa na doon is yung mga iba pang passenger information systems na na-implement na mukhang napabayaan na ngayon. And sobrang unfortunate kasi sobrang laking tulong talaga yun sa mga commuters natin. Kasama na po ako. And ang naiwan na lang ngayon ay yung mga audio announcements sa loob ng tren. Oh, wait. Engineer Clyde, no? Yes po. Itong pinag-uusapan natin is the GPS-based passenger system na ikaw ang nag-develop for LRT1, LRT2, and MRT3. So, kinakwento mo, unfortunately, may mga nawalang mga sistema dyan or what? Ano yun? Na baka marinig tayo ng mga opisyal ng LRT at MRT na sana Nai-address. ibalik nila. Oo. Ito galing na po mismo sa sa commuter, opo. Apo. Ang napansin ko po noon ay nagkaroon na rin po ng similar system na ganito. Unfortunately, ay ngayon parang abandonado na siya. Kita mo ba rin yung mga monitors niya, yung mga screens sa loob ng tren? Pero nakapatay na siya. Nung time na Sayang. gumagana pa yung mga screens na to, kadalasan maliit lang yung space na naka-allot para doon sa mismong information. At yung mas malaking space na naka-allot para sa advertisements. Gusto ko po mangyari o magkaroon is tulad sa ibang bansa, since fortunate ako na nakapagbakasyon ako sa ibang bansa, and most of the time public transport yung tinitake namin, nakita ko na sa kanila kaya naman nilang ipag-share yung ads at passenger information in a way na madaling maintindihan ng mga pasahero yung gusto nilang i-announce. So, ito ba, Clyde, for commercial na ito? Kumbaga, yung mga, mga units nito is ikaw pa lang ang meron. Sino nang meron nito? Sa ngayon po, prototype pa lang po siya. Proof of concept. Ginawa ko po siya ngayon para as a portable device para po matest na gumagana po yung GPS system at madali po siyang madala sa loob ng mga tren para ma-validate yung buong device. Tsaka Wait, sabi mo so- may ETA di ba? Oo, Pwede may makabasa na- estimated time of arrival. Oo. May Sa mga ngayon ganung po, features din. it's more ayun po yung nagiging function talaga po ng actual PIDS system. Pero sa aking device, hindi pa po siya nakakapaggawa ng ganong estimated time of arrival. So sa ngayon, sa mga initial testing mo, Clyde, ano na ang mga benefits na, kumbaga, na-enjoy mo? Kumbaga, addressing that need, especially meron ka na niyan. Isa sa mga benefits na na-address as a commuter is hindi ko na kailangang subaybayan o tutukan yung kung nasa labas ng tren para lang malaman kung nasaan ako. Kasi hindi naman lahat ng mga tren may mga audio announcements sa ngayon. Lalo na yung mga lumang mga bagon.
maganda na may mga gantong system para at least pwede ka muna mag-relax o mag-focus sa ibang mga bagay sa biyahe. Tapos yung system na yun yung bahala magsabi sa'yo kung malapit ka na sa estasyon mo. Tsaka pati na rin kung tama ba yung nasakyan mong tren at tsaka kung anong side ng pintuan niya magbubukas para makapag-ready ka na at makalapit ka na Oo, sa teka, pintuan. wala tayong ganyan ngayon. Oo, kasi wala tayong ganyan, ano? Engineer Clyde. Ah, yes po. Wala, Sorry, oo. correction lang po. Hindi pa po ako engineer. Okay. Nagbo-boards pa lang po ako. Okay, anyway, future engineer Soon to Clyde. be. Oo, soon to be. Oo, hindi, Thank you kasi po. maganda to wake up call. Sana nakikinig sa atin, ano? Kasi buwis buhay, Yung MRT3 ng 5 days ago, yung escalator incident, kung saan na tipon-tipon yung mga tao at talaga na mga halos mahulog doon. Kakaibang, ano yun, nakita mo ba yung video na yun that went viral? Oo, I'm sure, Clyde, oo. pinag-uusapan yun ng mga commuters. Hanggang ngayon, Yes despite po. all our, ewan ko, panawagan, kalampag, lahat ng mga iniimbestigahan, may ganyang mga pangyayari. Di ba, Clyde? Nakakalungkot. Yes po. Opo. Oo. As a commuter yes. myself, parang concerned ako na baka, natakot ako na baka mangyari yun sa akin. Nandun ako. And syempre safety na rin po kasi yung concern. Isipin mo paano kung may bata doon, may isa doon kumbaga hindi ganun kalakas or pwede ka mahimatay, pwede ka mamatay sa ganung sitwasyon dahil lang tumigil ang escalator. Hindi ba? O ayaw tumigil nung escalator dahil sobrang congested na nga Oo. yung mga tao. But anyway, since wala na tayong oras, Clyde, hopefully itong yung GPS-based system ay ma-pick up ng ating mga, 'di ba? Ng ating Opisyal. mga opisyal, ano? But for now, what are your Opo. tips sa mga passengers? Since sabi mo nga ikaw, you're always commuting para naman mapagaan yung kanilang buhay araw-araw. Isa sa mga tips siguro na mabibigay ko, marami na lumalabas ngayon ng mga applications na nagbibigay ng mga estimated arrivals for ng mga tren. Pwede nilang itong gamitin para kunwari malaman, at least alam nila, may idea sila kung kailan darating yung tren para siguro pwede sila muna magstay sa concourse area dun sa baba, hindi muna sa platform, lalo na kapag sobrang matao sa mga stations. Meron din dong mga information kagaya na lamang ng kung gaano kadaming tao nasa station or yung mga bagon para at least alam nila kung makapag-tren ba sila or kailangan nilang consider ng ibang alternative na Ibang form of option. transportation. Kaya ang nangyayari tuloy, walang nagtitrend bili ng sasakyan. Ibang usapan na naman. Pero itong GPS-based passenger system mo, paano ba makukuha yan or magagamit ng ating mga kababayan? Sa ngayon po, isa po siyang proof of concept. So, tinatesting ko po siya. Pero ang pinaka-hope ko, ang pinaka-dream ko is hopefully ma-develop to into a bigger system na pwede pong i-install. Not just sa mga tren, pero pati na rin sa mga buses at iba pang public kasi transportation. Iba-iba, oo. Yes pa. Yeah, malaking So- malaking tulong yan yung arriving at this time, di ba? Apa. All right, Clyde. Ang- Yes. Ang hope ko lang po, if ever na siguro itap ako ng government or transport companies, I would really like to help out. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng ganitong system sa public transport natin. Sobrang laking tulong niya sa mga pasahero. Lalo na Alright. sa yung mga stress na mga senior citizens, mga buguhan, at lalo na yung mga PWDs natin, especially yung deaf and hard of Okay. hearing. Dahil Okay. sa ngayon, audio announcements lang, wala pang visual aids. So, medyo nahihirapan silang gumamit ng ating transportation. O, tingnan mo na yan. Okay, Clyde, maraming salamat. Saan ka ba makukontak? Nasa Facebook ka ba? Or social Yes media? po. Clyde Corpus, ano? Yes po. Alright, Alright. maraming salamat Thank you. sa'yo, Clyde. Thank you, Clyde. Tingnan mo yan, Soon to nagmagandang be. loob na. Oo, tama. Oo, Pero dahil sa maganda. frustration Pero diba? maganda at least Ate Nins merong prototype, no? Kumbaga meron ng proof of concept, ipepresenta na lang. And sana, 'di ba, makakuha siya ng mga kumbaga collaborations syempre sa ating gobyerno. At sana magising po yung ating mga Oo. otoridad, MRT, LRT, no, gawin nating mas maayos at mas magaan para sa ating mga pasahero. Kasi po minsan ganun po yung quality Nako. ng Ano ka mo? ganun. Ano? Hindi Medyo ko marinig muffled, eh. medyo Paano muffled. Paano kung senior citizen Oo. ako na medyo, di ba? Bito ko station, mahina Bito Cruz. na.
Ganun lang May- po. Ganun lang po. Oo, minsan, ko. oo. Yung minsan Ano, minsan. kahina, Oo. Wala man lang visuals. Mas marami pang araw ads. Mas marami pa kaysa dun sa para sa mismong commuter. Alright, nako. Hello muna tayo. Hi, hello. Lilibet Jose. Thank you sa iyong message. Of course, sino